Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa harap ng bahay namin. So mayroon ako dito mga succulents na ginawa kong rain or shine sa ngayon. So ito nga pala si ghost plant. Ito nga pala ay kinatings ko isang buwan nang lumipas. So after 1 month tingnan natin kung ano yung mga improvement ng mga natirang stem. Ayan. Marami ng mga babies na lumabas guys. Yan. Dito rin. Yan, may mga babies na napaka-cute ng babies. Mga chubby-chubby. Ito oh, maliit pa. So, ang hitsura ng baby niya kapag sobrang liit pa ay kulay pink. Yan, nagkukulay pink guys. Ito rin. So, mayroon ding stem na wala pang bagong baby. Ito, wala. Ito, wala. Yan. So, yung mga kinatings ko nga pala dito ay nandun sa mini greenhouse pa. Ito siya. Yan, dito tanim lahat. So, yung mga tinira kong mga dito na hindi ko na pinutol, ayan. Medyo lumaki na ng konti. I-compare nung dati na napakaliit talaga guys. Kasi nga, during winter, hindi ko talaga siya dinidiligan. So, ayun, yung rosette niya, paliit ng paliit. So, ngayon, ayan, lumaki na naman siya. Unti-unti namang lumalaki yung rosette. Tapos, pagkatapos ko palang i-cuttings to, naglagay ako ng fertilizer na 888. So, dito ko binudbud yung fertilizer ko. Kaya, meron akong video na ginawa na wala akong mapakita yung fertilizer ko na ginamit kasi dito ko naubos sa mga succulents ko dito sa bahay na hindi ko na pinalitan ng bagong lupa. So, binubudburan ko lang sila ng fertilizer. Yan. Konti lang din akong gumamit ng fertilizer. May puti dyan, oh. Yan. Fertilizer yan. Dito rin. Yan. Napakakonti lang. So, kung napansin ninyo, wala masyadong mga ganito na puti. Yan, napakakunti ko lang gumamit ng fertilizer kasi ayaw kong masobra sa laki yung kanilang dahon. Kasi kapag masobra sa laki, mas mabilis silang magkaroon ng mga mushy leaves pagdating ng summer. So, iniiwasan ko silang ma-over fertilize para sila sa summer. Tigasin sila sa summer. Ayan. So, sa ngayon, ginawa ko muna siyang rain or shine kasi nga sobrang tagal na ng lupa at napakabilis niyang matuyo, guys. Ayan. So, ayan. Maganda na yung ating lumago na naman siya ulit. So, ganito lang yung sekreto guys. Kapag gusto ninyong i-lash ulit or palaguin ulit yung inyong mga ghost plant, ghosty, purple delight, darly sunshine, or pretty in pink. Ayun. I-cuttings nyo lang at magkaroon siya ng bagong baby. Magpo-produce siya nito. Ayan. So, kapag lumaki ito, ayan, lash na naman siya ulit tingnan. Tapos, meron ako dito si, pretty in pink or si Marpin. Ito, pinakita ko rin to sa inyo dati na yung dahon niya, nagiging iba yung hitsura. So, ngayon, unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Yan, bumabalik na sa dati yung dahon ni, Marpin. So, ito siya mga, nga pala to, yung mga head. Ayan, dito ko tinanim yung mga heads. Tapos ito, kapag i-cuttings ko ulit to, magkakaroon ulit siya ng baby. So, mas lalo siyang lumago. So, napakabilis lang niyang i-propagate itong si Marpin. Yan. Tapos, marami nga pala ako dito mga, mga sedum na hindi ko tinanim to guys. Nahulog lang siya. Ayan, napakaraming sedum. Yan, para na siyang nagiging damo. Tapos, ito is, Sempervivum. Yan. Tigasin to siya sa winter. So, kung kayo, yung magligpit ng mga succulents, lalo na kapag winter, maganda to siya. Kasi hindi mo na siya kailang iligpit. Hayaan mo lang siya dito. Yan. Matabunan man siya ng snow. Pagdating ng spring, ayan, tumutubo na naman siya ulit. So, ito, mga to siya guys, mga darly sunshine to siya. Hinayaan ko dito nung winter. So, nagkaroon siya ng mga frostbite. Ayan, ganyan yung hitsura guys kapag direct talaga siya sa mga mga elements, kumbaga. Direct siya sa ulan, direct siya sa snow, direct siya sa
frost, ayan, masisira yung dahon, pati yung stem, maninigas yung stem, ayan yung mangyayari. Ayan. Pero kapag ilagay mo siya sa gilid ng bahay, nakakasurvive siya. Katulad nitong, ano ko, eto, nasa gilid lang siya ng bahay, ayan, nakasurvive siya. So, punta tayo dito, ayan. So, ito nga pala dito, pinaulanan ko ng 2 araw nung nakaraan. So, binalik ko ulit yung plastic kasi kahapon ay buong araw umulan. So, ayaw ko silang mababad sa basa para hindi sila magkaroon ng mga mushy leaves. So, tingnan natin. Binuksan ko ngayon kasi ayan nga, napakainit ngayon. Mas kahit makulimlim, medyo malinsangan yung panahon ngayon. So, binuksan ko para makasingaw naman yung mga ano ba dito? Ano, yung init. Ayan. So, eto nga pala si Supreme. Ang dami niyang baby guys, oh. Kung nakita ninyo, may mga baby sa ilalim. Ayan. Ayan. So, kung may nakita kayong puti-puti, ayan. Fertilizer din yan guys. Nagbudbud ako dito ng fertilizer. Yan, kasi medyo luma na rin yung lupa dito. Although binubungkal ko lang, pero ayun nga, luma na siya. So sa sobrang luma, wala nang nutrient. Kaya nagbudbud ako ng fertilizer. So eto nga pala dito si Harry Watson. Eto malaki na sana to guys. Kaya lang kinain ng langgam yung stem. So nasira yung stem at ayan, ito na lang yung natira. So ito sana yung pinakamalaki sa lahat dito. Ito siya. So ito mga anak na lang neto. So yung mother plant ito. So dahil kinain siya ng langgam, ayan, lumiit siya. Ayan, nabulok yung stem niya guys. Tapos ito naman si Purple Delight. Ayan, may bago na siya mga babies. So kapag i-cuttings ninyo, ganyan yung magiging hitsura. Magkakaroon ulit siya ng mga bagong suloy. Ayan. At ito yung Little Beauty ko. Medyo na siya ngayon. Marami na siyang baby sa stem pero maliit pa kaya yan medyo hindi pa siya masyadong makapal tingnan. Tapos yung aking Bruns. Yan. Napaka-chubby ng dahon. At medyo matigas yung dahon niya guys kasi nga ayan, nakainom ng tubig. So medyo matigas. So gusto kong i-cuttings itong si Bruns para magkaroon siya ng baby sa stem. Ito kapag napasobra sa tubig, ito yung mangyayari guys. So hanggang ngayon ayan, medyo basa pa rin yung kanyang lupa dito. So ito naman mga Myrenae. Yan. Tapos yung Polydonis ko, ayan, malaki na siya guys. Yan. Ito rin malaki na siya. So ito dati is lang to siya, yung dahon na nilagay ko dito. Tapos ayan, siya, nagkaroon siya ng baby, ayan, palaki siya ng palaki. Tapos ito nga pala yung head na kinatings ko dati na madiba. So yung puno nito ay nandun sa ginawa kong garden sa bukid. So ito siya ang head. So nagkaroon siya ng mga mushy leaves dito, nasira siya konti. Kung nakita ninyo, yung rosette niya ay hindi balance kasi dito nagkaroon siya ng mga mushy leaves dito. Pero ayun, umokay naman siya ulit. Tapos meron tayo ditong ruby tent. So ito nga pala ay ika-cuttings ko to siya guys. Yan. Ayoko siyang sobrang mahaba. I-cuttings ko to si ruby tent. Tapos ilagay ko sa pot. Ayan. Kasi nagpaparami ako ngayon ng ruby tent. At ito naman si Marcos. Yan. So isang puno lang to siya guys. Tapos ito mga anak-anak na lang to. Ayan. Mga anak-anak na. So ito rin isang puno. Mga anak-anak na lang. So ganito yung mangyayari guys. O ayan magkakaroon siya ng mga bagong baby sa stem. So ang bilis lang din niyang mag-propagate kapag i-cuttings mo. Ayan yung mangyayari. Ito yung pinakapuno nandito. Ayan yung malaki. Ito. Yan yung pinakapuno. Tapos, yan. Humahaba yung puno niya. Tapos, nagko-curve. Nagkakaroon siya ng mga, ng mga ugat. Tapos, yun yung ugat, mag-absorb sa lupa. Ayan. Tapos, magkakaroon siya ng mga para na siyang
nagka-cluster ng sarili niya. Ayan. Tapos yung Mira ko, yan, makapal na siya guys, malaki na. So ito nga pala yung pinaka-head sa lahat dito. So nag-apo-apo na lang siya. So ito siya ang first baby. Tapos meron na naman siya, ayan, mga first baby. So apo-apo na lang siya guys. Hindi ko na alam kung alin dito yung pinakaunang lumabas na anak. Basta, ayan. So siguro sa ganito karami, mga 3 taon yung aabutin para magiging ganito siya kadami. Yan. Tapos ito malaki na yung aking dark vader. Hindi ko alam kung baby to siya or or bulaklak. Yan. So iano lang natin, obserbahan lang natin kung bulaklak or baby. Kasi ang dami ito rin yan. Ito rin dito. So kapag baby to siya, i-cuttings ko para i-propagate. Kasi maganda yung dahon niya. Para siyang si topsy-turvy. Kaya lang yung kulay iba. Yan. Ito kinain Ang kumain nito is yung grasshopper. Yan, kinakain ng grasshopper yung dahon. Tapos si Fukiri, yan, yung baby niya nung winter ay medyo malaki na. Yan, medyo malaki na yung mga baby. Nandito sa likod lahat. Si Leticia, yan, mas maganda yung Leticia ko dito kaysa yung nakatanim sa pot. Mas makapal yung nandito guys, kaysa yung nasa pot. Yan, si Leticia. Nag-iba na yung hitsura niya. Nagiging green na siya ngayon. Tapos, ito naman si Mira ulit. Ayan. Ayan, may mga babies. Ayan ang dali. Ang dali niya magkaroon ng baby guys. So, isa rin to si Mira na mabilis mag-cluster. So, kung gusto niyo ng Echeveria na napakabilis mag-cluster, isa to si Mira. Ayan, mag-alaga kayo nito. At ito na naman si, napakaliit nito nung tinanim ko dito guys. Sobrang liit. Parang ganito lang yata siya kaliit na tinusok ko dito. Mga bandang autumn. Ayan, bago mag-winter talaga. Tinusok ko na. Tapos ayan, ganito na siya. Makapal na siya. Ayan, maganda yung kulay Mapula pa rin siya hanggang ngayon. Tapos ito naman si Apus. Ayan, malaki na yung baby niya. Ayan, malaki na rin si Apus. Ayan. Tapos ito naman si si Peach Boy. Ayan, paliit siya ng paliit guys. Hindi ko alam kung may sakit ba siya or ano ba yung niya, ugat niya. Kasi lumiliit siya. Tingnan natin. Bunutin na natin ngayon kung okay ba yung ugat niya. Parang okay naman. So siguro dito sa ibabaw ay hindi pa Yan. So kailangan nating i-reset. Tanggalin natin yung Yan. Baka nasira lang yung stem. Kasi may kumakain dito na mga langgam. So kahapon nga pala, nag-spray ako dito ng gamot ng langgam pagkatapos umulan. So maraming langgam. Ayan Ayan, lahat yan mga langgam guys. Yan. So nag-spray ako kasi ang dami talagang langgam guys. Matagal ko na kasing napansin to na siya, paliit siya ng paliit. Yung kasamahan niya dito, palaki naman ng palaki. So, siya parang baliktad. Kasi dati ang laki nito. Parang kasing laki siya nito, ni Apus. So, ngayon, siya naman yung paliit ng paliit. So, super okay naman yung kanyang stem. Yan. So, ibalik natin. Yan, medyo basa pa talaga yung kanyang lupa dito. Ayan. So, ganyan lang kadali guys. Yan. Tapos na. Tapos, meron ulit ako ditong Mira. Yan. Maganda yung dahon niya Napakaganda ng dahon guys. Si Mira.
Tapos ito naman si ano ko, yung pinaka-head ng raindrops ko, ito. So nasira nga pala to last year. Nasunog yung dahon niya sa gamot. Napasobra sa gamot. So ngayon umukay na siya. Tapos yung mga nasirang dahon ay nag-dry na. Wala na guys, dry na. So lahat ito ay mga bagong dahon na. Tapos ayan, kapag tag-init na, minsan-minsan nawawala yung kanyang bump sa dahon. So yung pinakapuno nga pala nito ay nakatanim doon sa mini greenhouse, direct sa ground. Yung garden ko sa mini greenhouse, doon nakatanim. Kasi sinubukan ko na to siyang, nakailang subok na ako mag-propagate nito sa dahon. Itong dahon sa flower stalk ay hindi pa talaga ako nag-success guys. Nakailang ulit na akong mag-propagate ng dahon sa flower stalk. Tsaka yung dahon nito sa baba. Hindi pa talaga ako nag-success. So, ayun, hinedcut ko. Tapos, meron din akong tinanim doon sa ginawa kong garden na eto, raindrops. Kasi gusto ko siyang padamihin. Maganda kasi yung dahon niya. May mga bumps. Ayan, meron ulit tayong si ruby tent. Ayan. So, yung mga ruby tent ko dito, lahat ika-cuttings ko. Pati yung nasa mini greenhouse, i-cuttings ko na rin. Kasi, humahaba na yung kanyang stem. Para magkaroon siya ng bagong baby. At compact lang siya lagi. Hindi siya humahaba. Yan. Tapos, ito nga pala, itong aking dito, kinain ng langgam. Ayan. So, ito yung mangyayari guys. Kapag kinain ng langgam, ayan. Itanim natin. Kasi natuyo na yung pinagkainan. Ayan, kinain siya ng langgam. So, ayan. Yung aking mga bruns. At meron ako ditong sedum. Ayan, kumakapal na yung sedum na nilagay ko. At Leticia ulit. Tapos yung mga aurora ko, dumadami na. Yan, mga aurora. So pati itong aurora, i-cuttings ko rin para dumami ng dumami. Yan. So iba yung kulay niya ngayon. Kapag winter, nagpipink siya guys. Pink na pink. Itong aurora. Yan. At malaki na yung nilagay ko dito na onslow. Malaki na siya guys. Medyo tumagilid lang siya, kaya lang wala pa siyang baby sa likod guys. Tagilid lang siya. At meron ako dito ang Seronioni ay na malaki na rin. At pati yung baby malaki na rin. Kasi maliit to nung nilagay ko. Pati yung baby napakaliit. Ayan, malaki na siya guys. Ayan, napakakapal ng kanyang farina. Hawakan natin yung dahon. Ayan, diba? Kapag nasa full sun siya, ganyan, kumakapal yung farina nila. Pati ito kumakapal yung farina ni ghost plant. Ayan. So, yun lang guys. Ang hitsura dito, ang init. So, mainit na. Ayan, kumakapal na yung ko. So, yun lang guys ang ating latest video for today. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!